Tinig ng Katotohanan. Mateo 4:4 nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kumusta na mo mga higala, mga ginikanan, mga kaigsunan? Ani usap kita sa nining pagsidya, nining pagwali sa Ebanghelyo nga kinahanglan gini nga mapasabot sa tanang mga tao kay apit na mobalik ang atong Ginoo o kinahanglan makandam ang tanan kay wala na ba lang higayon. Sorry Bisaya, wala nang ibang pagkakataon na maaaring maibigay pa ng Diyos, kundi ito na lamang. Kung matapos na ang pagkakataong ganito, ay wala na tayong pag-asa pa na maligtas. So ngayon natin ito samantalahin habang may panahon pa, maikli na lang ang panahon, provision sa bawat isa sa atin, sa ating buhay at sa mundong ito na malapit ng sirain ng Panginoon o linisin at siya ay babalik bago mangyari ang pagbunaw upang kunin niya ang kanyang bayan na tutugon sa kanyang mga banal na utos. So, ang ating pag-aaralan ay nung nakaraan, yung malimit na pagtatalo na nakikita natin sa iba, mga debate, na si Kristo sa iba ay tao at si Kristo sa iba ay Diyos. So, ito yung ating mahalagang punto na patutunayan na si Kristo talaga sa katotohanan ay dalawa ang kalagayan. Hindi siya matatanggihan na siya ay hindi dalawa ang kalagayan gawa nung siya talaga nagkataong tao. Kaya lang ang isa sa kanyang pagkataong tao ay sumala sa Biblia ay siya ay walang formula ng tao, kundi siya ay lalang ng Espiritu Santo. Naging tao siya sa pamagitan lang kay Maria, sa katauhan ni Maria, pero wala siyang formula ng lalaki na natulad ng nangyayari sa mundo na nagkakanak ang babae dahil sa mayroon siyang kasama o asawa. Si Kristo, ayon sa mga hula ay ating pag-aaralan kung paano siya nagkataong tao na hindi natin discuss noong unang pagtalakay natin. So, ang pinakapuntong malaking mapapanghawakan natin, itong nasa Mikas 5:2 ng Mikas. No? Ating basahin at sapagkat ito yung pinag-aralan ni Herodes nung dalawin ng tatlong haring mago na nauna pa silang nakaalam tungkol sa pagpapanganak kay Kristo noong araw na yon dahil itinuro ng Panginoon sa pamagitan ng bituin na kanilang sinusubaybayan at nang dumating sila doon sa Jerusalem, tahimik ang tao na dapat nagbubunhi, no? Nagbubunhi sila na nagsasaya, pero tahimik, walang alam, no? Kaya habang naglalakbay ang tatlong hari na mago na may dalang mga regalo, ay nawala yung bituin nang malapit na sila doon sa Jerusalem. At nag-isipan na magtanong, saan ba ipinanganak ang Kristo? Sabi, ano bang Kristo? Yung inihula sa Biblia. Ayan. Ngayon ay sabi ng Herodes, sige punta kayo, hanapin nyo at iabisan nyo sa akin. Sabi niya doon sa tatlong haring mago na ako naman ay sasambarin pumunta roon. Kinausap ng anghel ang tatlong hari nang sinipawin na hindi na sila dumaan kay Herodes. At kaya
iba na sila ng landas. Nang malaman ni Herodes na sila napagladangan, ay iniutos niya sa mga kawal niya na patayin ang lahat ng mga sanggol. So, yun ang karumal-dumal na ginawa ni Herodes. No, na alam niya tungkol pinag-aralan nila itong Mikas, no, basahin mo Brother RG, si RG ating kasama ngayon, at siya yung magiging magkatulong kami dito. Mika 5:2. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Ayan. Sabi sa ating ulitin, binasa ni Brother RG. Sabi dito sa akin, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata. Sabi ni Herodes sa kanyang mga matalinong tao, saan ba mababasa na talagang may iaanak na Kristo o gobernador o maghahari? Sasamantalang siya ng hari, parang nanibugho siya na mayroon palang dadating panghari, si Herodes. Kaya itong binasa nila. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. So, ibig sabihin, nitong talatang ito ay wala pang mundo dahil binabanggit na ang kanyang pinagbuhatan mula nung una, mula ng walang hanggan. Nairal na siya, si Kristo, na itong matatao na gobernador lalabas doon sa maliit na bayan na doon nga sa Bethlehem. So, tama-tama yung kanilang sinabi dahil noong araw na yun, ipinanganak si Kristo. At ang nakalulungkot, yung pang mga hintil at yung mga Israel, walang kamalay-malay na sa kanila yun, sa kanila lahi ng magkataong tao si Kristo sa Israel. No. Kaya, ang ikalawang balita na pinabilitaan ng Panginoon ay ang mga pastol na tupa. No. Doon sa kanilang pagbabantay ay sabi ay ang anghel ay sa kanya sa inyo sa mabasa sa 3 ebanghelyo, 4 na ebanghelyo na nagliwanag at sinabi na mula ngayon sa inyo ay pinanganak ang isang bata, ang Kristo, ang tagapagligtas, sabi ng Injil. Kaya pumunta din doon yung mga pastol ng tupa at sila ay dumalaw. So, ganoon ang nangyari, no? Kaya itong talatang ito ay napakahalaga sa buhay ni Kristo na wala pang pasimula. O sabi sa atin ay, mula ang pinagbuhatan niya, magpupuno sa Israel na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Walang sukat. No, marami pang wala. No, at idadagdag pa nating halimbawa, pagpapatibay na si Kristo ay umiiral na, hindi pa siya nagkatawang tao, ay dito sa Kawikaan 8:22 at 23. No, ito rin ang pinanghahawakan ng Israel na talagang may dadating na tagapagligtas. Proverbs 8:22 Hanggang 23. Apo. Hinari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una. 23. Ako'y nalagay mula noong araw mula ng walang pasimula, bago nilikha ang lupa. Inyong mapapansin na yung ako ay mula pa nung pasimula, no, naroon siya, pero hindi siya binabanggit na ako, no. Kawikaan, no. Sabi sa Kawikaan, So, ang Diyos palatay ay buhay na. Otso, ating ulitin para talaga hindi masayang na hindi natin maintindihan ito. Kailangan ay dahan-dahan ating mabasa. Sabi sa atin, sa 22, sabi sa atin,
Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. Sa pasimula po nung ama, inari na siya. No? Tinatawag niya siya ay ako. No? Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad bago pinasimulan ang kanyang gawa ng una. Ako'y nalagay. No? Binanggit naman yung ako. Ako'y nalagay mula nung araw. Nandun na siya. May kausap siya. May dalawa siya doon. Hindi nag-iisang Diyos. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula. So, ano sabi sa Mikas? Ang pinagbuhatan niya ay mula nung una at mula nang walang hanggan. So, wala pang mundo. No, sabi sa atin sa 23, ako'y nalagay mula ng araw nang wala pang pasimula. Bago nilikha ang lupa. Oh, inipahayag na ng Diyos yung kalagayan nilang dalawa doon na siya ay nandoon kasama-sama ng Ama. No, kasama-sama siya ng Ama. Dahil nga sa Genesis, hindi natin mabasahin ito'y ko na pamilyar na sa atin itong Genesis 1:26 na sabi roon ay lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. So, Genesis, sabi sa atin sa paglalang, 1:26. Kaya, natin. Pag sinabing natin, hindi siya nag-iisa. Marami sila. Kaya nga, yung sinabi kanina sa kalkaan, ay ako'y naroon bago pa magsimula ang ginawa niya. Sinabi niyang niya. Kaya siya, pero yung binabanggit niya doon sa kawikaan, 8:22 hanggang 30 yan, yung binanggit natin nung nakaraan, na pero yung ako. Ngayon, tingnan natin, sino ba itong ako? Noong panahon na ilabas ng Panginoon, inutusan si Moises na ilabas ang Israel, ay nakakita siya ng puno, no? Nakakita siya ng puno na nagliliyab. No? Pumunta siya doon sa bundok ng Sinai. Nagliliyab yung puno, lumapit siya doon. Kaya sabi ng Panginoon sa Exodo 3, 5 hanggang 6. Exodo 3:5. At sinabi, huwag kang lumapit dito, hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. 6. Bukod dito ay sinabi, ako ang Diyos na iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. At si Moises nga ay nagtakip ng kanyang mukha, sapagkat siya ay natakot na tumingin sa Diyos. Ayan, no? Nakakita siya noong puno, nagliliyab, tapos nagkaroon ng tinig na huwag siyang, hubarin niya yung kanyang panyapak dahil yung kinatatayuan niya ay banal. At sinabi, ako ang Diyos ni Abraham, ako ang Diyos ni Isaac, ni Jacob. Ayan. Yun ang Diyos. No? Ngayon, nang sugugin na siya dito sa kapitulong ding ito ng Exodo, sa 13 hanggang 14, ay susugugin siya. Sabi niya, ano naman ang aking sasabihin, Panginoon? Na ang iyong pangalan, ano sasabihin? Na sabi ni Moises, maniniwala ba sila sa akin at saka yung Israel at saka si Paraon? Ngayon, kung naroon ako, ano okay sasabihin? So, basahin natin sa 3, kapitulo 13 at 14. Exodo 3:13. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? 14. At sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga, at kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak na Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Ayan. So,
Yung binasa natin sinundan na sabi ay huwag kang lumapit, Moises, sapagkat sabi niya ay banal ang iyong kinatatayuan. Tapos sinabi ng Panginoon, bukod dito sinabi niya ng Diyos na ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. No. Siya yung Diyos. Ngayon, nung tanungin, anong pangalan ng aking sasabihin sa Israel, sa Paraon, ngayon na sinabi, sabihin mo na sabi sa 13, ano sasabihin? Pagdating ko sa 13 na mga anak ni Israel, at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ni ako nga, Diyos sa inyong magulang. Sabihin mo nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? At sasabihin yung nagsugo sa iyo, kung tanongin si Moses, sinabi ng Diyos kay Moses, ako yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sabihin mo sa anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. O sino ito si ako nga? No. Tingnan natin. Sa Juan 8:57 at saka 58. No. Juan 8:57. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? 58. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham ay ako nga. No. Siya na. Siya si ako nga. Yung nag-utos sa Moises na ipalabas ang Israel, sabi mo ako si ako nga. Sabi naman ni Kristo noong panahon niya na binabanggit na nakita ni Abraham ang aking araw na sabi ng Hudyo, wala ka pang 50 taon. Nakita mo si Abraham. Sabi sa 58, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ay ako nga. So clear na maigi na si Kristo talaga, hindi pa nagkakatawang tao, ay bahagi siya ng kadiyusan. No. Kasama lagi siya ng Ama. Kaya yung lalangin natin ang tao. No. Yan ang mga punto na ating pinag-aralan. At isa pang punto na ating babasahin ay yung nabasa na natin nung nakaraan ay ito pa, ididiin natin sa Juan 14:6 hanggang 12. No. Sa Juan 14:6. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. 7. Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangangkilala ninyo ang aking Ama, buhat ngayon siya inyong mga kilala at siya inyong nakita. 8. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. 9. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Yes. Hindi ka ba nanampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. 11. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kung di kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. 12. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasalampataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Hindi niya ginagawa kung hindi yung sa Ama. Kaya ang sagot pa ni Jesus, sinabi sa kanya ni Jesus sa 9, malaon ang panahon ako iyong kasama. Na-encourage si Felipe, ang mga apostol na
laging binabanggit ni Kristo ang Ama, gusto niyang mga apostol makita rin yung Ama. Ayan. Kaya sinagot ni Pedro sa 9 ni Kristo, sinabi sa kanya ni Jesus, malaunang panahon ako iyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Filipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Oh. Kung makita mo si Kristo, yun na nga, yung Ama, yung likas na kanyang sinasabi, hindi siya nagsasabi ng kanyang sarili. Hindi siya, sila'y persona, mayroon silang kalagayan. Pero yung mga plano, yung mga ginagawa, lahat-lahat, kalooban ng Ama, katulad ng paglalang kasama siya. So, kaya siya ay manlalalang din. Ayan. Siya ay Ama. No? Nakita sa kanyang kaanyuan, yung Ama. No? Kaya, dito naman tayo sa mga hula. Ang Isaiah 7:14, itong hula pa. No, wala pa si Kristo. Isaiah 7:14. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Ating ulitin, 7:14. Yan. Sabi sa atin, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga, walang asawa, ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan, Emmanuel. So, yun yung hula. 500 taon pa bago ipanganak si Kristo sa kanyang kapanahunan, ay saka ito nagkaroon ng katuparan. Saan mababasa ang katuparan nito? No? Mabasa natin sa Mateo 1:1 at 2. Mateo 1:1. Ang aklat ng lahi ni Jesucristo na anak ni David, na anak ni Abraham. 2. Naging anak ni Abraham si Isaac, at naging anak ni Isaac si Jacob, at naging anak ni Jacob si Juda, at ang kanyang mga kapatid. No. Ang Kristo ay Israel. No. Buhat tinatawag siyang anak ni Abraham, anak ni David. No, si Kristo. So siya ay Israelita. No, sa angkan ni Juda. No, yun ang pagkakauda sa kanya. Ang binanggit sa 14 ay mayroong palatandaan na hindi magkakamali. Isang dalaga ay maglilihi. So, titingnan natin ang katuparan. Isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Dalaga, maglilihi. At tatawagin ang kanyang pangalan ay na Emmanuel. So, tingnan natin ang katuparan. No? Ang katuparan ng hula na binabanggit. Mateo 1:1, binasa mo, no? Hanggang 2. Tapos, simulan mo sa 18. Hindi na natin babasahin yung ibang lahi na pinanggalingan ng 14 na lahi bago dumating kay Maria, kay Jose. Dito na tayo sa 18, ditong 1, 18 hanggang 23. Ang katuparan, nung hula na yun na binasa natin. Basahin mo, Brad, yung Mateo 1:18. Mateo 1:18. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 19. At si Jose na kanyang asawa, palibhas ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. 20. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. 21. At siya ay manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. 22.
At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, "Narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos." Yun. Yung hula ng binasa natin sinundan, Isaiah 7:14, ay binanggit din ng angel na yung Emmanuel na dalaga naglilihi ay dumating sa atin ng Diyos dito sa mundo. So, yun ang malinaw na binabanggit. Kaya wala nang pagtatalo dapat sa pagka-Diyos ni Kristo. Dalawa ang kanyang kalagayan. Diyos na nagkatawang tao. Yun ang katotohanan noon. Kaya sinabi nung katuparan nung hula sa 18 ay sinabing ang ipanganganak nga kay Kristo ay ganito. Yan. Inikon yung hula, pinaliwanag ng anghel. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa pa lang, kakasalin sila kay Jose. Bago sila nagsama, hindi pa sila nagsisiping, ay nasupungan sila na siya ay nagdadalang tao. Sa pamagitan ng Espiritu Santo. So, ang pagkatao niya, lalang ng Espiritu Santo galing sa sinapupunan ni Maria. At Jose, sa kanyang kanyang asawa, kakasalin sila, ay palibhasa ay lalaking matuwid, ay ayaw ihayagan sa madla ang kanyang kapurihan at nagpasyang siya'y hiwalayan siya ng lihim. Akala niyo naunahan siya, no? Hindi niya nalaman yung sinabi ng anghel at saka nung hula na isang dalaga ay manganganak. Kaya para huwag siyang mapahiya, iwanan na lang si Maria, no? Sapagkat lumalaki ang tiyan ni Maria, no? Yun, katuparan ng hula na isang dalaga ay maglilihi at anghel pa ang nagbalita kay Maria. No? Kaya kahanga-hanga, di ba, na makalangit ang mga may dala pang pabalita. Kaya sa yung mapahiya ni Jose ay nagpasirang hiwalayan. Samantalang nung gabing yun, datapwat samantalang ipinag-iisip niya ito ni Jose, narito isang anghel ng Panginoon ay napakita sa panaginip. No? Sa pamagitan ng panaginip na sinabi, "Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo." Walang formula ng lalaki. Lalang ng Espiritu Santo. So, hindi siya karaniwang tao. No? Naging tao siya sa dugo ni Maria. No? Dugo ni Maria na pinili ng Diyos na doon manggagaling sa kanyang sinapupunan ang anak ng Diyos na dahil sa kanyang pag-ibig na pagliligtas sa atin, ginawa niya ang lahat ng paraan sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan, pwedeng si Kristo na anak ng Diyos ay pumunta sa sinapupunan ng isang babae na malinis. No, ganyan kapangyarihan ang Diyos. No, alang-alang sa atin sa tao na tayo ay tagapagligtas. Kaya sabi na sumasa atin ang Diyos. Yan. Kaya yung tuloy pa natin para maliwanagan yung binasa ni Adji. Ayan. 21, at siya ay ng mga anak, sabi patuloy ng anghel. At siya ay mga anak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Hindi tao ang nagpili ng pangalan ni Kristo. No. Ang anghel na inuutos ng Ama, sapagkat ang Ama ay naka Kristo, ay pinili nila ang pangalang Jesus. No. Sabi rito, ang tatawag mo sa niyang pangalan ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya siya tagapagligtas. Tayo, yung ating kasalanan, hiwalayan na natin para tayo makasama sa pagliligtas ni Kristo. Yung ayaw ng Diyos na gawin natin. Kailangan sundin natin yung utos ng Diyos
No, simula pa rin sa bundok na Sinai, walang iba niya kundi yung Ten Commandment. No? Huwag nating baguhin, huwag nating ibahin ang panukala ng Diyos sa kaligtasan. Alang-alang sa atin hanggang sa si Kristo nga ay napako at namatay sa bundok ng Kalbaryo doon sa Golgotha. Yun ang napakalaking pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sabi sa John 3:16, gano'n na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakakahangahangang iniaalok ng Diyos. Walang bayad. No? Kaligtasan. No? Inihula ang kanyang pagdating. Sinabi na lahat ng hula, kahit ang pagpako sa krus, kung ating pag-aralan pa, pati yung panginom niya ng suka, pati yung damit niyang hinubad na pinagsugalan, nakahula na yan lahat, naka-declare na bago mangyari. Para kung mangyari, lalo tayong sumampalataya. Kaya yan ang pinakikita sa atin ng Diyos. No? May isang hula pa na binabanggit sa atin. No. Ang hula ay mababasa sa Isaias 9:6. No. Ating tingnan. Isaiah 9:6. 9:6. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghang-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. At sabi, ulitin natin para makuha natin yung punto. Sapagkat sa atin ay ipinanganak, Isaias 9:6, ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha. Kataka-taka, kamangha-mangha, dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Siya ay dati nang umiiral, ay pumasok, nagawa nila sa kapangyarihan ng Espiritu na si Kristo ay pumunta sa sinapupunan ni Maria para makita at talagang siya ay nagkatawang tao. Ayan. Kamangha-mangha. Tagapayo. Maraming payo ang Panginoon para tayo maligtas. Kung ano ang ating mga gagawin sa kaligtasan, yung pagbabago ng ating buhay, yung mga luma nating mga pagkatao na ayaw ng Diyos, yung mga bisyo na yan, ayaw ng Panginoon yan dahil wala na yan sa langit. At yan ay makasasama. Hindi tayo dadalhin doon pag tayo mayroong pang ginagawa na ayaw ng Diyos, lalo na sa kustumbre ng sanlibutan na ating napag-aralan noon na hindi maaaring makadalhin sa langit ang mayroong kaugalian pa na sanlibutan. Yung mga ginagawa dito, no, yung mga kalayuan, paglalasing, lahat, babasahin din natin pag may panahon mamaya-maya. Kung wala na, baka sa sunod na naman. No? Kaya, pinahiwalay tayo sa sanlibutan na banggit natin noon na mag-iba tayo. No? Para tayo talagang mabago at maligtas ay ating tandaan ang mga payo. Kaya sinabi sa kanya natin na isang bata, ibigay sa lalaki, pamamahala, maatang sa kanyang balikat, pangalan tawag sa mga tagapayo. Walang hanggang Diyos. Pinanggit walang hanggang Diyos. Talaga siya ay Diyos. Si Kristo na nagkatawang tao. Kaya sabi, walang hanggang Ama. Walang hanggang Diyos siya yung inianak, at walang hanggang ring Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Kapag sinunod natin yan, tayo ay magiging maligaya. No, mapalayo tayo sa mga sakit, mapalayo tayo sa mga kasalanan, mapapalayo tayo sa parusa, mapapalayo tayo, hindi tayo tatanggap ng salot, at hindi tayo itutubog sa dagat-dagatang apoy na parusa sa mga susuway. Ayaw ng Diyos na mangyari sa atin dahil tayong mga tao ay mahal niya.
mahal niya tayo. So kaya dapat ito natin paniwalaan ng mga payo ng ating Panginoong Jesus. No? Kaya yung Roma ay binabanggit niya ng isang kaaway ng tao ang sanlibutan. Bakit? Sapagkat dito nahulog o dito hinulog si Satanas. At ang una kanyang nakita ay si Eva at si Adan. No, ngayon naman ay tayo ang target. Ayaw ni Satanas na maligtas tayo. Kaya ginagawa niya ang lahat ng paraan para tayo ay malibang. No, bulagin. May teksto niya, bulagin ang ating mga mata, bulagin ang ating pangunawa para huwag nating makita ang kagandahan ng Ebanghelyo, ang kagandahan at kabutihan ng Ama, ang kanyang pag-ibig na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So, yan ang sabi, kamangha-mangha. So, tagapayo, Pangulo ng Kapayapaan, walang hanggang Diyos. Ayan. Kaya, basahin natin, Brother Rajan Kwan, Roma 12:1 hanggang 2. Roma 12:1. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. 2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang patunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yan. Yan ay pinapayo sa atin. Dahil ang layunin nito na iniutos ng Diyos ay ipangaral ang Ebanghelyo. Isa kami na tumutugon dito. No. Wala kaming hinahangad na magiging kaupahan, kundi sang-ayon sa sinasabi lang ng Panginoon na ipangaral ang Ebanghelyo alang-alang sa mga tao. No? Kaya nga siya nagpakatao para mapatunayan yung sampol na may tao na sa langit. No? Maroon na sinda Enoch, sinda Elias, marami ng tao doon. Yung mabuhay ang Panginoong Hesus ay may nakasama natin siyang nabuhay na maguli. No? Si Moises, andoon na rin. Kaya, mga halimbawa na binibigay ng Diyos sa atin na itong ating pinag-aralan ay katotohanan. Katotohanan ng kaligtasan. Buhay na walang hanggan. At kung tayo ay mamali sa ating landas, mawawala na tayo ng pag-asa. Kung baga sa sasakyan, ito ay last trip. Isa lang ang kaligtasan. Pag natapos to, wala nang gagawa, hindi pa nagagawa ang Panginoon ng iba pang kaligtasan. Tapos na. At sabi sa ating, ang kanyang ay walang hanggan. No? Ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Kaya, karapat-dapat na ang Panginoon ay maging Pangulo. No? Ang Diyos noon naging Pangulo, na pag-aralan natin nung una. Pero, ayaw nila sa Diyos na nag-aakay sa kanila, tumawid pa nga sa dagat sila, at naghingi pa sila ng hari na tao. Kaya binanggit natin noon na ang iglesia na makalangit na nakatala sa langit, nakaregister, ay hindi maaaring panguluhan ng tao. Binabanggit nga ng mga tao na nagtatag ng mga iglesia na si Kristo ang kanilang Diyos. Pero sa kabila nun, kumukuha sila ng presidente na mga ngasiwa sa kanila. So, hindi nagsasabi ng totoo para lang mailigaw ang tao at maangkin yung mga pakinabang ng iglesia para magkaroon ng kaunlaran. Ang tao ginagawa ang hanap buhay. No, yan ang totoo niyan. Dahil sinabi nga ni Kristo na marami ang magsiparito sa aking pangalan, ililigaw ang marami. Wala pang ibang iglesia noon, iisa pa lang. Mateo 24:5. Yung palatandaan na nangyayari din ngayon, katugma rin o kaagapay din itong gira-gira na nagsisimula na. Yan ang mga bahagi ng palatandaan ng kanyang pagbabalik. Yang nagsisimula na ang gira. Tapos, natupad na rin ang karamihan ng relihiyong
umangkin sa pangalan ni Kristo na dapat tayo mag-ingat sapagkat marami ang magsasipa rito sa aking pangalan. Sabi sa Mateo, ihanda mo rin yun, mamaya yung Roma at ibabalikan yun. Sabi ay, ililigaw ang marami. Ano pang makikita natin na hindi katotohanan? Katotohanan sapagkat doon isa pa, hindi pinagdulot ng Diyos na maglagay ng iglesia ang tao na bukod sa kanyang iglesia. Hindi pinahintulutan ng Panginoon. Bakit? Dahil ang pag-anib sa tunay na iglesia ay kakabit ka lang. No. Dudugtong ka parang bading o tanim na binanggit sa Roma na ikaw ay isinanib na ulibong ligaw. Yung napag-aralan na rin natin noon na hintil. Wala kang karapatan na magkaroon ng sariling ugat sapagkat ang tao ay hindi makapagliligtas ng iglesia at yung iglesia hindi rin maiiligtas ng tao. Kaya ayaw ng Panginoon yon na magkaroon ng pangulo na tao. Kaya yun kahiwalay tayo. Ating balikan yung Roma 12, 1 at 2. No. Ito ayaw na ayaw ng Panginoon. No. Bakit tayo itinira naman dito ng Panginoon? Ayaw pala niya dito. No. Ay, sapagkat dito nga nahulog ang ikatlong bahagi ng anghel na naging mga demonyo. Maraming tentasyon dito, maraming tukso. Kaya yung tukso na yan ang maghahadlang sa atin sa kaharian ng langit. No. Binasa mo? Binasa mo na ako mabasa naman. 12:1. Kaya na mga kapatid, no? Ipinamamanhik ko sa inyo. Ano yung pamamanhik? Pakiusap. No? Pakiusap ni Pablo, nakita niya yung kagandahan ng salita ng Diyos. Ipinamamanhik ko sa inyo. Alang-alang sa kahabagan ng Diyos. Kaya nga binigay niya yung kanyang anak, bugtong na anak, dahil nahabag sila sa atin. No? At para tayo maligtas, binayaran niya yung kasalanan ni Eva at ni Adan. Huwag na tayong magpakasala. No. Alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay. Yung haing buhay, noong una naghahain ng buhay, ay mga hayop. Ngayon, tapos na yung paghahain ng hayop, mga paghandog-handog, ang gusto ng Diyos, itong ating katawan ay haing buhay. Huwag tayong magpakasala. Sabi ni Pablo, pinako ko na yung dati kong pagkatao. Pinako ko na sa krus. Pinako, hindi na makikibo. Napako na yung kanyang buhay. Galatia 2:20 yung mababasa. No. Tapos, pamamanhik, pakiusap, anyaya ng kaligtasan na alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay. Yung hain ng unang buhay, mga kambing, mga tupa, ay ayaw ng Panginoon na yung hain mo ay halimbawa ay bulag. Kailangan ang hain mo o handog ay walang galis. Yan. Hindi isa lang ang tainga. Yan. Hindi pilay. Ayan. Hindi galisin. Ayan. Yun ang inihahain. Sa atin naman ngayon, ay hindi dapat makasalanan kung ihandog mo ang iyong sarili. Dahil yung kasalanan, inihambing din ng Panginoon sa sakit. Yan, sakit na kitong ang kasalanan. Iyan ang magpapahamak sa atin. Iyan ang dahilan mo bakit ang Diyos ay tumatalikod. Ayaw nang makinig. Dahil istrikto ang Panginoon sa kasalanan. Tingnan mo ang kasalanan ni Eva ni Adan. Kung isipin mo, napakaliit lang. No? Pero istrikto siya. Walang kasalanan maliit at malaki. Basta yung kasalanan, pag lagi mong ginagawa yan, yan lang ang iyong habit, ay hindi ka makakarating sa langit. Ayan. Kaya pakiusap na dama ni Pablo na alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay. Banal na kaaya-aya sa Diyos.
o yung karapat-dapat na siyang ininyong katampatang pagsamba. Ay ngayon, maraming nasamba. No, nagawa ng mga kanya-kanyang iglesia. Nagkuha-kuha ng kanya-kanyang pangulo. Samantalang sinabi na ni Kristo na ako ang pangulo ng katawan ng iglesia. O ayun, anong ginawa? Ayan. Kaya ang sabi niya ang Panginoon ay gamit ang pangalan at ililigaw ang marami. So mamulat na tayo mga kaibigan, mga kapatid at mga magulang na tayo'y mapunta na doon sa tunay na iglesia. Kahit saan kang sulok ng iglesia o ng sanlibutan, yung iyong iglesia ay katulad ng itinatag ni Kristo na hindi siya nagtatayo ng sarili nilang pasya sapagkat ang itatayo na iglesia ay sanga na lang sila. Walang karapatan na magtayo ng iglesia ang tao sapagkat siya ay hindi tagapagligtas. So, siya ay walang buhay na walang hanggan. Si Kristo lang ang nag-aangkin yan. At siya rin ang nagpapatawad ng kasalanan. Yung presidente nyo, nagpapatawad ba yan ng kasalanan? No, meron nga ibang reliyon nagpapatawad ng kasalanan. Ay bawal naman sa Panginoon nyo na ang tao magpatawad ng kasalanan, diyan siya rin makasalanan. Oh, kaya ginagawa rin yun ng iba na ang tao ay ikumpisan mo lang yung iyong kasalanan ay tinatanggap na. Hindi yun, mali yun. Kaya yung kasama dun sa ililigaw ang marami. Ayan. Kaya kailangan tayo dumugtong. No? Ano ba yung hindi natin nabasa? Yung, ito na Romano, di ba? At sa 2, no? Di pa natin nabasa ang 2. Doon sa 1 ay namamanhik si Pablo at saka yung ating katawan ay haing buhay. Ayan. Sa 2, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Baguhin na natin yung ating isip, yung direksyon ng ating buhay. Magbago na tayo. No? Samantalang hindi pa huli ang lahat. Mayroon pang pag-asa. Kahit na kaunti na lang talaga ang panahon dahil andyan na nga yung mga palatandaang sinabi ni Kristo ang katapusan ng sanlibutan. Ay ang pagdami ng reliyon at saka yung makakarinig tayo ng digmaan, alingaungang ng digmaan. Ayan na. Pagkatapos mga lindol, no? Mga bagyo. Ayan na. Ano pang wala na hindi natin nakita? Ilan na lang ang hindi natutupad. Yan na lang pag-aaralan natin sa huli yung sandilo. Ayan. Ang sandilo ay sample na sasabihin natin na pipilitin ng pamahalaan lahat na ipangilin ang linggo. No? At ang nangingilin ng Sabado magkakaroon ng pag-uusig. Ayan, katulad ni Kristo, inuusig din siya. So, pinapaalala yan ng ating Panginoon para mahanda ang tao. Ayan. Kaya sabi, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago. Limutin na natin yung nating ugali. Matampuhin, magagalitin, mapaghiganti. Ayan. Maramot. Ganyan. Mga binabanggit din dito yung mga tamad. Mabuti pa yung guyam. Sipag-sipag. Minsan nanonood ka ako nagkayod ako rito sa Kayuran. May mga nasayang na mga lalaglag na kinayod. Ang daming nagpila na mga naghahakot ng nalaglag na niyog. Walang nakaupo. Walang nakatigil. Sipag sa sipag. Isa rin yan, ayaw ng Diyos yung tamad. No? Tamad magtrabaho. Tamad maghanap buhay. No? Hindi in-exercise ang katawan. Hindi in-exercise ang isip sa pamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya, tamad na lahat. Nadaig pa ng guyam na napakasipag. Walang pangulo, hindi na inuutusan. Ayan. Kaya, siya ay naging karapat-dapat na masdan natin, sabi sa Kawikaan, ang guyam. No? Yan ang guyam na masisipag sila. Nag-iimbak ka sila ng pagkain sa tag-init. At para sa pagtag-ulan,
Ay hindi na sila maghahanap pa, nakatago na lang sila, maraming pagkain sa kanilang lungga, sa kanilang bahay. Ayan. Ganyan, no? Yan ang pagbabago na sinasabi rito. Pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya na lubos na kalooban ng Diyos. Alisin na natin yung mga pandaraya ng sanlibutan, pang-akit, pang-akit ng mga panuurin. No? Nabanggit na natin yan noon. Mga pang-akit sa mata. No? Huwag natin bigyan sa sanlibutan ang gawa ng sanlibutan, pita ng mata, pita ng kalooban, panlasa ng pagkain. Oh, kahit ano ay pinapasok sa katawan, kahit alcohol, no, 'di ba? Ginagawa ng tao na pati alcohol ay pinapasok sa katawan. At sabi ng Panginoon, pure na hangin ang dapat kailangan para maging malusog ang tao. Ang ginagawa naman ng tao, nilalahok ka ng aso. Nagsisigarilyo, di napasok sa katawan. So, yan ay gagawin natin. Gawin natin alang-alang sa ating kaligtasan na magkaroon na tayo ng pagbabago. Huwag na tayong umayon sa sanlibutan ito. Mag-iba tayo. Isipin natin na tayo manlalakbay. No? Na may nakasulat dyan, manlalakbay tayo na sanlibutan ito. At mayroon din tayong mababasa na huli. Mayroon ba tayo nakarigtaang hindi nabasa? Kung mabuting kami kasama, may palala. Siguro yan na lang huli ating babasahin. Mateo 24:5. Yan, nabanggit na natin kanina pala. Sige, basahin mo na rin. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Ayun. No. Gagamitin ang pangalan ng Panginoon. Kami Kristo. Kawawa yung naniniwala. Mayroong iglesia naniniwala si Kristo, tao lang. No? Tao lang. Ang pagkakilala. Samantala pinag-aralan na natin, padalwa na ngayon. Parang hindi pa rin tapos, mayroon pa rin mga nakaakibat na hindi pa natin nabanggit. No, mababanggit pa rin natin sa susunod nating pag-aaral. Bali, ito part 2. No? Part 1 nung nakaraan. Kaya, yun ang nangyari. No? Kailangan natin ang magbago sapagkat yung tupad na tupad yan, Mateo 24:5, patuloy dyan, nandyan din yung digmaan na nangyayari na ngayon. So, kayo'y kawawa at kawawa din yung mayroong iglesia na malalaking iglesia na ang paniwala lang ay si Kristo yung tao. Ini ginagamit na pandibate, no? Samantalang si Kristo ay ang daming mga talata na mababasa na si Kristo ay walang hanggang Ama. Ang ibig sabihin ka ng Emmanuel ay sumasa atin ang Diyos. Oh, nagkatawang tao ang berbo. Juan 1:14. Oh, tapos sabi tao lamang. Ganito ang dapat paniwala. Totoo siya tao. Pero ang kaibahan lang, wala siyang formula ng tao. At siya naman ay tunay na Diyos. Meron pa sana isa tayo mabasahin pero hindi na napayang panahon. Siguro hanggang dito na lang tayo sa sunod nating pagkakataon na ating makasama muli kayo sa pag-aaral natin ito na maging masaya sapagkat ang ating pinag-aralan ay katotohanan at kaakibat nito ang kaligtasan. So, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong pakikinig, panonood at hanggang sa muli, God bless sa inyong lahat. Opo. Diba po, kayo po ay bigyan ng maraming panalangin at diba po kayo ay magbagong buhay sapagkat ating nalalaman na kapag ating susundin ang Panginoong Diyos, kailangan nating humiwalay sa mundong ito. Okay. Amen. Amen.